Magandang araw sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kwentong ito, ang kwento ng biyenan na pinilit akong magdiborsyo at binigyan ng 48 oras para lisanin ang mansyon. Pumirma ako at umalis kaagad. Sa ikatlong araw, tumawag ang biyenan ko para magsuplikang bawiin na ang kaso ng aking abogado. Nagastos ako ng halos 10 milyong piso para bilhin ang bahay ng pamilya ng asawa ko at ang tinanggap ko ay isang papel ng diborsyo kasama ang tseke na 500,000 piso bilang kabayaran sa aking kabataan. Hindi nila alam na kakausig nila palabas ng kanilang tahanan ang diyosa ng kapalaran at sarili nilang kamay ang lumagda sa kanilang pagkalugi. Ang init ng araw sa Maynila ay 6 degrees Celsius, ngunit mas mainit pa rin sa nararamdaman ko kaysa sa nakakabagabag na hangin sa loob ng malaking sala ng aming mansyon sa Alabang. Nakaupo ako roon, tuwid ang likod, magaan ang mga kamay sa ibabaw ng aking mga hita, nakaharap sa mga taong sa loob ng 1 taon ay tinawag ko na pamilya. Sa ibabaw ng salamin na mesa makinang na kahoy na nara isang papel ng diborsyo na may lagdana sa isang gilid, nakapatong katabi ng isang itim na credit card. Malinaw at walang hiya sa kanilang pagkakalalagay. Ginang Remedios, ang sabi ng aking biyenang si Remedios de la Cruz, nakakauwi lang mula sa spa. Ang mabangong pabango niya ay hindi kayang itago ang katusuhan sa kanyang tinig. Kinuha niya ang itim na credit card at pinukpok sa ibabaw ng mesa, tunog na tuyot at maingay sa gitna ng tahimik na silid. Sa card na ito ay 500,000 piso. Sapat na iyan para sa iyo para makaupa ng ordinaryong kondominium at mabuhay ng ilang taon. Pumirma ka na at lumipat agad. 2 araw na lang, darating na si Crizel dito. Ayaw ko nang maamoy ng bahay ko ang kahirapan mo. Tumingin ako sa card, pagkatapos ay tumingin kay Remedios, ang babaeng punong-puno ng make-up na nakaharap sa akin. Sa loob ng 5 taon, itinuturing ko siyang tunay na nanay. Inalagaan ko ang bawat pagkain niya, ang bawat tulog, mula sa kanyang mga bitamina para sa kasukasuan hanggang sa mga biyahe sa 5-star na resort. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ako na parang isang expired na produkto na kailangang itapon. Si Rodel ang aking asawa, o mas tama, ang magiging dating asawa, nakaupo ng pahagilap ang paa sa sofa sa tapat ko. Nakasuit, kasalukuyang nag-scroll sa kanyang telepono, hindi man lang minsan akong tinitingnan. Ang hitsura ng isang matagumpay na direktor ng tech startup na suot-suot niya ay inubos sa pera na tahimik kong ibinuhos sa kanya. Kunin mo na lang ang pera, Anang Rodel, boses na patag at malamig, parang nakikipag-usap sa isang subordinado. Huwag mong hayaang lumabas ito sa korte nang walang dala. Sasakupin nila akong lalaking walang hiya sa dati niyang asawa. Iyon ay kabayaran sa iyong mga taon ng kabataan. Bahagya akong ngumiti. Kabayaran sa kabataan. 5 taon ng aking pinakamainam, kasama ang lahat ng aking pag-ibig, dedikasyon, at napakalaking kayamanan na tahimik kong ibinuhos sa tahang ito, pinahahalagahan sa 500,000 piso. Si Chrissy, kapatid na babae ni Rodel, bumaba mula sa itaas. Kakauwi lang niya mula sa nose job na mamaga pa rin ang kanyang ilong, ngunit ang kanyang ugali ay parabang nakaangat hanggang sa langit. Lumipas siya sa tabi ko, inagaw ang susi ng kwarto na nakalagay ko sa mesa. Ate, oo, paumanhin. Ate V, kukuha ko ng susi. Mag-ingat ka lang na iyon ang iyong mga personal na gamit. Huwag mong asahang dadalhin mo ang anumang bagay na pag-aari ng bahay na ito. Tiningnan ko si Chrissy at naalala ko noong nakaraang buwan, noong manghingi siya ng 50,000 piso para sa nose job niya. Tinatawag niya akong pinaka-sweet na ate sa buong mundo noon. Ngayon, hayagan na ang pagkakatusuhan at kalupitan sa kanyang mukha. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang sakit na kumikirot sa aking puso. Hindi ako umiyak. Ang luha ng anak ng presidente ng Huyang Group ay hindi dapat maguho para sa mga hindi karapat-dapat. Sa loob ng 1 taon, ginampanan ko ang papel ng isang mapagkumbabang asawa na nagmula sa isang simpleng pamilya, anak ng mga magsasaka, mula sa lalawigan na nagbenta ng lupa para magkaroon ng pera bilang dote. Ginawa ko ito dahil nais kong mahanap
ang isang tunay na pagmamahal, walang interes sa kayamanan. Nais ko na mahalin ako ni Rodel para sa aking tunay na sarili at hindi dahil sa malaking kayamanan sa likod ko. Ngunit nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Kinuha ko ang ballpen. Ang lagda ko ay matatag at malakas, walang anumang panginginig. Sige, pipirmahan ko. Nagsalita ako, boses na kakaibang panatag. Ngunit tandaan ninyo ang araw na ito, kayo mismo ang nagpalayas sa akin. Huwag kayong magsisi. Nagtatawang may paghamak si Remedios, pinagpapawayan ang kanyang pamaypay na papel. Magsisi? Sino ka ba naman? Ikaw ay walang silbing parasite lang. Ang anak ko ay direktor na ngayon, malapit nang pumirma ng kontrata sa Santos Group at mapapangasawa pa ang anak ng presidente ng Santos Group si Crizel. Hindi ka karapat-dapat kahit humawak sa kanyang sapatos. Nakatingin pa rin si Rodel sa kanyang screen ng telepono, tila nagtitext sa kanyang kabit. Iwinagayway lang niya ang kanyang kamay para mapabilis ang aking pag-alis. Sa kanyang mata ngayon, isa lang akong hadlang na kailangang linisin para salubungin ang mas maliwanag na kinabukasan kasama ang mayamang minamahal. Tumayo ako, kinuha ang papel ng diborsyo na may lagda at iniwan ang isang kopya sa mesa. Hindi ko kinuha ang itim na credit card na may 500,000 piso, itinulak ko ito ng banayad pabalik kay Rodel. Itago mo na iyan, sa lalong madaling panahon, malamang kakailanganin mo ito. Nagtaas ang ulo ni Rodel, nagsimula siyang maningkiwit. Itatanggi mo ba ang pera o nagmamalaki ka lang? Kapag lumabas ka sa pintuan ng bahay na ito, huwag na kang bumalik para manghiram. Huwag kang mag-alala. Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata, ang aking tingin ay matalas na nagpagulat ng bahagya kay Rodel. Hindi ako kailanman muling lalakad sa sarili ko ring landas ng pagkabigo. Paalam, lumiko ako at umalis. Iniwan sa likod ko ang mapagtagumpay na tawanan ng mag-ina De La Cruz at ang walang damdaming buntong hininga ng lalaking dati kong minahal ng higit sa aking sarili. Mainit pa rin ang araw sa labas, ngunit bigla akong naramdamang magaan ang puso. Natapos na ang dulang ito. Ngayon na ang tunay na simula ng buhay ni Samantha Huyang. Umakyat ako sa malaking kwarto sa itaas na naging tahanan ko sa loob ng 5 taon. Ang bawat bagay sa kwartong iyon, mula sa mga kurtina hanggang sa mga kama, hanggang sa mga larawan sa dingding, na pili ko gamit ang aking sariling pera. Ngunit ngayon, tiningnan ko sila at naramdaman ko lamang ang isang nakakatakot na kaibahan. Hinila ko ang maleta mula sa ibabaw ng aparador. Nakatayo si Chrissy sa pintuan, nagbabantay. Ang mga mata niya ay malikhaing nanliligalig na parang natatakot siyang manakaw ng gamit ng bahay niya. Damit lang ang pwede mong dalhin, ang utos ni Chrissy. Ang mga evening gown na binili ni Kuya Rodel para sa iyo, iwan mo na lahat iyon. Tumawa ako. Ang mga gown na iyon ay binili ni Rodel gamit ang supplementary credit card at ako ang nagbabayad ng bill buwan-buwan. Ngunit hindi na ako nagtaltalan. Inilagay ko lang ang ilang simpleng damit, ang mga damit na dati ko lang isinusuot sa bahay, ilang paboritong libro sa maleta. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Sa huling pagkakataon, ang mga alaala ay bumagsak tulad ng isang mabagal na pelikula. Noong isang araw na dinala ko si Rodel dito para ipakita ang bahay, nagsinungaling ako. Ang mga magulang ko sa lalawigan ay nagbenta ng lupa sa Batangas at pinautang nila ako para makabili tayo ng bahay na ito sa installment. Ang pangalan ko ang nakalagay, ngunit para sa atin itong bahay. Niyakap niya ako noon, mga mata niya ay maluha-luha sa pagkaemo. Ipinangako ko na magtatrabaho ng husto para mabayaran ang utang sa iyong mga magulang para hindi ka mahirapan. Ang pangako na naalipusta ng hangin, ang mansyon na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso, ay binili gamit ang pera mula sa trust fund ng aking mga tunay na magulang para sa kanilang anak bilang dote. Ang titulo ng lupa na may pangalang Samantha Huyang ay tahimik na nakalagak sa locker ng bangko. Ang photocopied na bersyon na nakita ni Rodel ay kopya lang na iniwan ko sa bahay para maging panatag siya na may-ari siya. Hindi kailanman nagtatanong si Rodel kung bakit ang isang asawang galing sa probinsya ay kayang gumastos ng malaki, panatilihin ang magarang pamumuhay para sa buong pamilya niya,
habang ang kanyang kumpanya sa loob ng 3 taon ay laging may deficits. Tinanggap niya lang ang lahat, iniisip na mahusay akong magtipid o mas masama pa. Hindi siya nagmalasakit kung saan nanggagaling ang pera, basta't may masarap na pagkain at branded na damit. Isinara ko ang maleta. Tunog ng zipper ay matatag at mapagpasyang. Habang hinihila ko ang maleta pababa ng hagdan, biglang siniyasat ni Chrissy ang loob. Puro lumang damit lang, wala talagang kwenta, ang sabi niya nang may paghamak. Hindi ako sumagot. Inihila ko ang maleta pababa. Sa sala, tumatawag si Remedios at nagmamalaki sa mga kamag-anak. Naitaboy ko na siya, parang kabunutan ng tinik. Malapit na kaming sumalubong ng bagong manugang anak ng presidente ng isang malaking grupo, angkop sa aking anak. Lumabas ako sa bakuran. Ang liwanag ng hapon ay kumikislap sa maliit na pond sa harap ng bahay, isang pond na puno ng mamahaling koi fish na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Regalo rin ito na binili ko para kay Rodel sa okasyon ng kanyang kaarawan noong nakaraang taon, dahil sinabi niya na ang pag-aalaga ng isda ay nagdudulot ng swerte sa negosyo. Inilabas ko mula sa aking bag ang pangalawang set ng susi ng mansyon. Nakatayo ako ng sandali, pagkatapos ay inihagis ko ng malakas ang mga susi sa loob ng pond. Splash! Ang tubig ay lumundag pataas, ang mga koi ay nagkalat ng nagulat. Ang mga susi ay unti-unting lumubog sa kailaliman ng pond, dala ang aking kahangalan at pagkaalipin sa pagmamahal. Lumiko ako at lumabas sa pintuan. Isang itim na grab car ang naghihintay. Maliksi na bumaba ang driver, binuksan ang pintuan, at inangat ang maleta ko. Pupunta tayo sa One Rockwell, tama po? Oo, sa One Rockwell. Sagot ko ng mahinahon. Lumabas ang kotse, hindi ko ibinalik ang ulo para tumingin sa salamin. Ngunit sa rearview mirror, nakita ko sina Remedios at Chrissy na nakatayo sa harapan ng bahay. Nagtatalo-talo kung anong kulay ng gate ang bagay sa bagong manugang. Nangangarap sila ng isang mayamang kinabukasan, hindi nila alam na pinaalis nila lang ang diyosa ng kapalaran sa kanilang tahanan. Paalam, alabang. Paalam. Ilusyon ng isang masayang pamilya. Kapag bumalik ako doon, hindi na ako magiging ang mapagtiis na asawang si V. Babalik ako bilang Samantha Huyang, tagapagmana ng Huyang Group, at babawiin ko ang lahat ng pag-aari ko kasama ang tubo. Huminto ang kotse sa harapan ng lobby ng One Rockwell. Bumaba ako at tumingin ng tuwid sa matataas na tore, simbolo ng kasaganaan sa Maynila. Kakaibang tiwala ang aking hakbang, ulo na nakataas, diretso papasok sa reception desk. Magandang hapon, Miss Samantha. Handa na ang inyong unit, ang sabi ng attendant habang yumuyukod at iniabot ang keycard. Ito ay premium service apartment na nirerentahan ko sa mahabang panahon bilang lihim na kanlungan tuwing kailangan ko ng sariling espasyo. Ngayon, ito na ang punong himpilan ng aking counter-offensive. Pagdating ko sa itaas, nakita ko na si Mark na nakaupo na sa sala ng unit, naghihintay. Si Mark ang pinakamahusay na abogado ng isang kilalang law firm at pinakamatalik na kaibigan ko mula pa noong kolehiyo. Siya ang tanging tao bukod sa aking pamilya na nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ko. Tumayo si Mark at tumingan ako ng may simpatya at bahagyang saway. Kumusta, Princess? Sa wakas naman. Sinabi ko na sa iyo ito noong 5 taon na ang nakakaraan. Si Rodel de la Cruz ay hindi karapat-dapat kahit sa iyong kuko. Napangiti ako ng pagod. Umupo sa sofa. Tama na ang saway. Ang pag-ibig ay nagbubulag sa tao. Ngayon, maliwanag na ang aking mga mata. Dala mo na ba ang mga dokumento? Ibinaba ni Mark ang makapal na file sa mesa at itinulak papunta sa akin. Nandito lahat. Ayon sa iyong kahilingan, sinuri ko ang buong daloy ng pera. Binuksan ni Mark ang folder, tinuturuan ang isang dokumentong may marka. 3 milyong piso na ibinigay mo kay Rodel, 5 taon na ang nakakaraan para iligtas ang kumpanya niya. Ang nota ng transfer ay malinaw na nagsasabing capital contribution, pakikipagtulungan sa negosyo. Ito ang pinakamahalagang detalye. Tumango ako. Naalala ko ang araw na iyon. Si Rodel ay lumuhod at umiyak
dahil wala siyang pera para sa sweldo ng mga empleyado, ang mga nagpapautang ay halos kumakatok na sa pintuan. Nagbenta ako ng bahagi ng aking sariling mga shares para makakuha ng 3 milyong piso para ibigay sa kanya. Ngunit dahil sa ugali ng maingat na negosyante, hindi ko ibinigay ang pera bilang cash. Nagpadala ako ng bank transfer na may malinaw na detalye. Nagpatuloy si Mark sa pagsusuri, boses na masaya. Sa 3 milyong pisong iyon na inambag mo noong authorized capital ng kumpanya niya ay 5 milyon lang, automatiko kang nagmamay-ari ng katumbas ng 35% ng shares. Sa kasalukuyan, batay sa market valuation, bago pumirma ng kontrata sa Santos Group, ang kumpanya ni Rodel ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 60 milyong piso. Ibig sabihin, ang 35% shares mo ngayon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 15 milyong piso. Binasa ko ang bawat pahina ng folder, ang ngiti ko ay unti-unting nagiging malamig. Gusto kong i-withdraw ang capital ko, gusto ko ang principal at ang kita, at gusto ko pang i-freeze ang assets ng kumpanya na iyon agad. Tumango si Mark. Inihanda ko na ang petisyon sa korte para sa emergency relief. Sa darating na Lunes ng umaga, isisumite ko. Kapag natanggap, ang account ng kumpanya ni Rodel ay mabiblock agad. Kahit 1 piso ay hindi niya maaaring i-withdraw para sa pag-import ng kalakal. Paano ang mansyon? Ang titulo ay nasa pangalan mo lang. Asset na nabuo bago ang kasal. Kahit nansinungaling ka na may utang ang iyong pamilya, sa legal na dokumento ito ay 100% sa iyo. Sila ay legal na naninirahan sa iyong ari-arian nang walang pahintulot. Mapapalabas mo sila kahit kailan. Umiling ako. Huwag muna, hayaan nating manatili sila roon ng ilang araw pa. Hayaan nilang tamasahin ang pakiramdam ng yaman sa huling pagkakataon bago sila bumagsak. Ang kailangan ko muna ay tamaan ang ekonomiya ni Rodel. Ang kontrata sa Santos Group ay buhay ng kumpanya niya. Gusto ko itong putulin. Tumingin si Mark sa akin nang may paghanga. Tunay na anak ng matalinong negosyante ng Huyang Group. Kapag kumibo, walang iwanang daan pabalik. Sige, susundin ko ang plano. Ang Lunes na ito ay magiging isang makabuluhang araw para kay Rodel de la Cruz. Nagbuhos ako ng 2 baso ng pulang alak at iniabot ang isa kay Mark. Inumin natin ito para sa aking kalayaan at para sa pagbagsak ng taong nagtaksil. Ang makinang na baso ay nagtatama. Sa labas ng bintana, ang lungsod ay nagniningning. Mula sa taas na ito, lahat ng bagay sa ibaba ay tila maliliit. Naramdaman ko na parang nakatayo ako sa tuktok ng bundok na nagmamasid sa isang board game na pabaliktarin ko. Pagkatapos umalis ni Mark, naupo ako ng mag-isa kasama ang laptop at isang makapal na bundle ng bank statement. Ito ay patunay ng aking kahangalan sa loob ng 5 taon, ngunit ito rin ang pinakamatibay na sandata ko ngayon. Binuksan ko ang Excel file at nagsimulang maglagay ng datos. Habang nagtatype, ang kabuuang bilang ay patuloy na pagtaas at nagulat pa ako sa sarili ko. Ika-15 ng Mayo, 2021. Transfer sa Remedios de la Cruz, 15,000. Nota, padala para sa biyahe sa Cebu. Ika-20 ng Mayo, 2021, bayad ng credit card ng Crisi para sa branded bag, Liangga Anti 5,000. Ika-10 ng Hunyo, 2021. Transfer kay Rodel, 100,000. Nota, para sa entertainment ng kliyente. Ang daloy ng pera ay tulad ng tubig na umaagos pababa. Naalala ko ang bawat pagkakataon na nagreklamo si Remedios ng pananakit ng likod, gusto ng mahal na spa treatment. Bawat session ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, tahimik kong binabayaran. Pagkatapos ay uuwi siya, pisngi na rosas, nagmamalaki sa mga kapitbahay na ang kanyang anak ang matiyagang nagbabayad para sa kanya, hindi man lang binabanggit ang aking pangalan. At si Crisi nag-iyakan siya sa akin. Ate V, pahiram naman po kayo ng puhunan para sa aking butik. Kapag may kita na, ibabalik ko agad. Tayo-tayo lang, bakit pa tayo mag-alala? Nagpadala ako ng 500,000 piso bilang puhunan, dagdag na 200,000 para sa deposito ng espasyo. Ang resulta,
3 buwan lang tumagal ang butik. Pagkatapos ay naubos. Ginastos niya ang puhunan para sa personal na pamimili. Nawala iyon ng walang kabayaran. Ngunit, maswerte na ang aking ugali ng pag-iingat ay nakapag-save sa akin ng isang malaking pagkabigo. Lahat ng malalaking transfers ay may malinaw na nota. Para sa mga personal na utang tulad ng puhunan ng butik ni Chrissy o ang pautang kay Remedios para sa pagkukumpuni ng kanilang bahay sa probinsya, lahat ay may messenger confirmation. Binuksan ko ang messenger para hanapin ang chat history ni Chrissy mula 2 taon na ang nakakaraan. Ate, i-transfer mo na po ang ORI 500,000 bilang puhunan ko para sa butik ha. Oo po, natanggap ko na. Salamat, pinakamabait na ate sa buong mundo. Ipinangako ko na magtatrabaho ng husto para mabayaran ka agad. Kinunan ko ng screenshot at inisave bilang ebidensya. Isang salita, bayad sapat na para magtatag ng relasyon ng utang bago ang korte, hindi regalo, hindi donasyon kundi utang. Pagkatapos ng 3 oras ng pag-aaral, ang summary ay pera na ibinigay kay Remedios para sa biyahe, spa, gamot, pagkukumpuni ng bahay sa probinsya, 3,200,000. Pera na inutang ni Chrissy para sa boutique, cosmetic surgery at branded na pamimili, 1,800,000. Capital na ibinibigay sa kumpanya ni Rodel, 1,000,000, hinahawakan na ni Mark ng hiwalay. Kabuang perang ginastos ko para sa kanilang pamilya, 1,800,000 cash. Hindi pa kasama ang mga pang-araw-araw na gastos sa pamumuhay na ako ang nagbabayad ng buo. Ang 5,000,000 para sa biyenan at hipagkukuha ko na iyon bilang utang na dapat ibalik. Iniprint ko ang lahat ng bank statement at ginawang marker ang mahahalagang linya. Ang mga numerong ito ay magsasalita ng mag-isa at ito ang tampalmaso para sa mga taong kakatawag lang sa akin na parasite at mahirap. Uminom ako ng kape, tahimik na iniisip, Remedios, Chrissy, ang lahat ng kinain ninyo sa akin, ihanda ninyo ang inyong sarili na isukli iyon. Habang abala ako sa mga numero sa One Rockwell, isang dramang eksena ang nagaganap sa mansyon. Sa alabang natutunan ko ito sa pamamagitan ng tawag mula sa management ng subdivision. Nagring ang telepono ko. Ang pangalan ng security head ng Alabang Subdivision ay lumabas sa screen. Oo, Kuya Ray, ano po? Miss Samantha, pasensya na sa abala. Nandoon ba kayo? May mga manggagawa sa bahay ninyo na nagpapalakpak ng dingding at maingay na maingay. Ang mga kapitbahay ay nagrereklamo. Tsaka sinuri ko wala namang nakarehistro na permit para sa renovation. Naningkiwit ang aking kilay. Pumutol ng dingding? Wala akong kasama sa bahay. Sino ang nagpuputol ng dingding? Ginang Remedios po, nanay ng iyong asawa. Inutusan niya ang mga manggagawa na gibain ang dingding sa pagitan ng sala at kusina para gumawa ng malaking fish tank doon. Pinalabas na ng guard namin na huwag ituloy, nag-ingay lang siya. Natawa ako ng malakas. Si Remedios kahit hindi pa 24 oras mula nang paalisin niya ako ay gusto na niyang i-renovate ang bahay para salubungin ang bagong manugang. Kuya Ray, gawin ninyo ang tamang proseso. Gumawa ng insidente report, hilingin nila na ihinto agad ang construction. Ang bahay na iyan ay nasa pangalan ko, wala akong sinang-ayunang renovation. Kung lalaban sila, tawagan ninyo ang barangay para sa unauthorized destruction of property. Naiintindihan ko, Miss Samantha. Aayusin ko kaagad. Kalaunan ay nalaman ko ang buong kwento mula sa incidente report at sa CCTV footage na mayroon pa rin akong access sa ito. Nag-upa si Chrissy ng isang profesional na film crew para sa TikTok. Naka-full makeup siya, nakasuot ng maikling damit, nagtataglay ng magarang hitsura sa sala habang nagtatayo sa harap ng kamera. Hello everyone! Ibibigay ko sa inyong tour ang aming mansion na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa Alabang. Ito ang sala kung saan madalas kaming mag-celebrate ng pamilya. Nang masaya siyang nagtatanghal, dumating ang security at management. Huminto ang drill at martilyo. Hinihiling naming ihinto agad ang hindi autorisadong construction, ang sabi ni Kuya Ray ng malinaw. Si Remedios, na nakaturo ang kamay sa mga manggagawa, nang makita ang mga opisyal ay nagwika ng may galit. Sino kayo?
At bakit kayo pumasok sa aking bahay para mag-utos? Bahay ng aking anak ito. Kung gusto ko siyang gibain, sige, walang kinalaman sa inyo. Nang huminahon po ginang, ang may-ari ng bahay na ito ay hindi pa nakakarehistro ng permit para sa renovation. Ang paggawa ninyo ng walang pahintulot ay lumalagpas sa mga regulasyon ng construction at komunidad. Permit? Ang anak ko si Rodel de la Cruz ang may-ari ng bahay na ito. Abangan ninyo ang kanyang pagdating, ipapaalis ko sa trabaho ang lahat ninyo. Ginang, sa aming sistema, ang may-ari ng mansyon na ito ay si Miss Samantha Huyang, walang Rodel de la Cruz sa titulo. Pakitingnan po. Ang salita ni Kuya Ray ay para bang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Remedios. Si Chrissy na nakaharap sa kamera para sa live stream ay napalitong napalaking magabot. Subukan niyang ikat ang live, ngunit huli na. Libu-libong nanonood na ang nakarinig ng salitang ang may-ari ay si Samantha Huyang. Ano? Si Viva si Remedios ay naguyo, ang mukha niya ay nagbago ng kulay mula pula hanggang berde. Nagsinungaling siya. Sinabi niyang nasa pangalan ng mga magulang niya iyon sa probinsya. Pera ng aking anak ang binabayad sa installment. Ginoo, nagtatrabaho lang kami ayon sa legal na dokumento. Pakitigil ang pagtatrabaho at ibalik sa orihinal na kondisyon. Kung hindi, tatawagin namin ang barangay. Ang mga manggagawa ay nagpigla sa sitwasyon, nagmadaling nagsimang armas at mabilis na umalis, hindi na nangahas pang magpalo ng kahit isang karagdagang martilyo. Si Remedios ay nanatiling nakatayo sa gitna ng guho ng mga bato at alikabok, umiling-iling hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang ilusyon ng kapangyarihan at kayamanan ay sinalba ng isang titulo ng lupa, at ito pa lamang ang simula ng kakilakilabot na mga araw na darating para sa kanilang pamilya. Nang hapon ding iyon, ang kapaligiran sa mansyon sa Alabang ay naging mabigat tulad ng bago dumating ang bagyo. Matapos na mapahiya ng management at takbuhan ng mga manggagawa, si Remedios ay umupo nang walang lakas sa entablado ng bato sa harap ng pintuan, mukha na naputla ngunit hindi tumitigil ang bibig sa pagreklamo. Hindi siya makapaniwala at lalo siyang hindi nais paniwalaan na ang bahay na ipinagmamalaki niyang pag-aari ng kanyang anak sa harap ng lahat ng kamag-anak ay talaga palang pag-aari ng babaeng kanyang itinaboy. Naroon ako sa pamamagitan ng CCTV na nakakonekta pa rin sa aking telepono. Nakikita ko ang lahat. Mga alas 5 ng hapon, ang Mercedes ng Rodel ay pumutok sa driveway. Tunog ng preno ay maingay. Bumaba si Rodel, suit na gusmit, leeg na nakaluwag, pawis na pawis malinaw na tinawagan siya ni Remedios kaagad. Diretso siya papunta sa sala kung saan nakaupo si Remedios. Humihinga ng mabilis. Nanay, anong nangyari? Bakit pinigilan ng security ang mga manggagawa? Anak, nagsasalita sila ng hindi totoo. Sinasabi nilang hindi sa iyo ang bahay. Kunin mo ang titulo para ipakita sa kanila. Si Rodel ay tila tinamaan ng isang bagay, nagkamot sa ulo. Sa loob ng 5 taon, hindi niya kailanman hawak ang orihinal na titulo. Nang lipat kaming sa bahay, nagpakita lang ako sa kanya ng photocopied na verified copy at sinabi ko na ang orihinal ay nakalagak sa bangko dahil naka-mortgage pa daw. Naniwala siya ng buo-buo dahil sa kanyang isip. Ano naman ang magagawa ng probinsya ng asawa na gustong bumili ng mansyon nang hindi sa installment? Nanay, hintay. Inalis ni Rodel ang kanyang kamay at dali-daling umakyat sa itaas. Sa CCTV ng study room sa ikalawang palapag, nakita ko si Rodel na lumabas sa malaking digital safe na nakabaon sa dingding. Ang safe na binili ko at ang password ay ang aming kaarawan ng kasal. Nanginginig siyang nag-input ng code. Click! Bumukas ang pinto. Walang laman. Ilang lumang contract documents ng kumpanya niya at ilang alahas na ginto na inilagak ni Remedios, wala ni isang makulay na titulo. Naghahanap si Rodel, ibinaba ang bawat papel, pawis ay patuloy na bumubuhay sa noo. Natagpuan niya ang isang lumang folder sa ilalim. Iyon ang photocopied certified copy ng land title na ipinakita ko sa kanya bago kami ikasal. Kinuha niya ito, mga mata ay nakadikit sa seksyong pangalan ng may-ari, nakasulat sa malaking titik,
Samantahuyang walang Rodel de la Cruz, walang conjugal property. Binitawan ni Rodel ang papel, bumagsak ito sa sahig. Humakbang siya pabalik at bumagsak sa upuan, mukha na para sa isang taong nababawian ng malay. Agad na nag-call siya sa personal na abogado ng kumpanya. Alo, Attorney Hernandez. Mabilis po itong tanong. Ang property na nabuo bago ang kasal, nasa pangalan lang ng asawa, pero tumulong ang asawa sa pagbabayad ng monthly amortization, maaari bang ituring na conjugal property? Ang sagot mula sa kabilang linya ay maririnig sa loudspeaker ng CCTV. Mahirap iyan, boss. Kung ang titulo ay nairehistro bago ang petsa ng kasal, iyon ay 100% personal property. Para makasingil ng karapatan, kailangan ninyong patunayan na ang pera na ginagamit ninyo ay para talagang sa principal payment ng purchase price at dapat may written agreement sa pagbabago ng katayuan ng property mula personal tungong konjugal. Kung bayad sa interes lang o pangkabuhayan, hindi yun sapat. Malinaw ang batas. Ibinaba ni Rodel ang telepono, halos nahulog. Naalala niya ang mga nakaraang taon, ang sweldo niya ay karamihan ginastos sa branded na gamit para sa sarili, sa pagpapalit ng sasakyan at paminsan-minsang nagbibigay sa akin ng ilang daan-daang libo bilang allowance. Iyon, kumpara sa 10 milyong halaga ng mansyon, ay katumbas ng mantika sa tubig. Naunawaan ni Rodel ang katotohanan, niloko siya niya, isang kamangha-manghang panlilinlang na tumagal ng 5 buong taon. O mas tama, niloko niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang arogansya at pagmamalaki. Sa ibaba, si Chrissy ay patuloy na nagsasalita ng malakas kay Remedios. Nanay, huwag kayong mag-alala. Ginawa lang yata ni V ang pekeng dokumento. Si Kuya Rodel ay napakatalino, kahit sino ay matatakot sa kanya. Ang bahay na ito ay binili ng pera ni Kuya. Bumaba si Rodel mula sa hagdanan, paa ay mabigat. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid, ang mata niya ay wala na sa aroganteng hitsura. Nang umaga nang pinukpok niya ang credit card sa mesa, sa halip ay may malaking kalituhan. Tama na, huwag na kayong magsalita. Nanlaki ang mata ni Chrissy sa gulat. Sa pangalan niya talaga ang bahay. Ano? Sumigaw si Remedios, hawak ang dibdib, mata ay dumilat. Anong sinasabi mo? Lahat ng panahon na ito ay nakatira tayo sa bahay niya. Puwede na tayong palayasin pag alis niya. Kinuskos ni Rodel ang sentido niya, tinig na pababa at puno ng pagod. Nanay, huwag kang mag-alala. Hindi siya magsisimulang itaboy tayo agad. Kahit papaano, 4 na taon kaming mag-asawa. Kakausapin ko siya, siguradong nagtatampo lang siya. Isinara ko ang screen ng telepono at bahagya akong ngumiti ng may panguyam. Nagtatampo lang, sabi mo? Rodel, napaka-naive mo pa rin? Ito ay hindi pagtatampo. Ito ay parusa. At ang parusang ito ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan ng katapusan ng linggo ay nakakatakot sa banda ng pamilya ni Rodel. Hindi sila nangahas na makipag-ugnayan sa akin. Marahil nag-iisip sila ng plano para sa pagkakasundo, ngunit hindi ako nagmalasakit. Ginugol ko ang buong linggo sa pahinga, pagpapaganda sa isang luxury spa at paghahanda para sa malaking ugnayan sa darating na Lunes. Lunes ng umaga, ang langit ng Maynila ay madilim at mayabong babala ng malakas na ulan. Sa tanggapan ng tech company ni Rodel sa Quezon City, ang kapaligiran ay napakatensiyonado. Ngayon ang deadline para mabayaran ni Rodel ang halagang 4 na milyong piso sa Taiwanese na supplier para sa importanteng batch ng electronic chips. Ang mga chips na ito ay mahalagang component para sa paggawa ng smart devices para sa pakikipagtulungan sa Santos Group. Kung walang chips, ihihinto ang production line, maantala ang delivery schedule, at ang kontrata sa Santos Group ay maaaring makansela. 9:00 ng umaga, pumasok si Rodel sa opisina, natiwala ang mukha. Kahit gulong-gulo ang kalagayan ng pamilya, naniniwala pa rin siyang ang negosyo ay hindi maaaring mahipo. Tinawag niya ang chief accountant. Miss Jasmine, gumawa na ng payment order na 4 na milyong piso para sa Taiwanese supplier. Mabuti ang palitan ng pera ngayon, magpadala agad para maipadala na nila ang kargamento sa hapon na flight. Tumango-tango si Jasmine. Opo, boss. Gagawin ko na agad.
Ang cash sa company account namin ay 6 na milyon madali nating mababayaran. 5 minuto pagkaraan, mariing kumakatok ang pintuan. Tumakbo si Jasmine papasok, mukha na walang dugo, kamay na nanginginig habang hawak ang tablet. Boss, hindi po makapadala. Nasingkingwit ang kilay ni Rodel habang itinaas ang ulo mula sa stack ng mga papel. Bakit hindi makapadala? Network? Bank system error? Hindi po network ang problema, boss. Lumabas sa screen ang account frozen error. Tinawalagan ko na ang bangko. Sinabi nila may court order para i-freeze ang account mula sa RTC. Ang petisyon ay mula sa isang party named Samantha Huyang. Ang pangalang iyon ay tumagos sa gitna ng malamig na silid tulad ng isang hatol. Tumindig si Rodel ng bigla. Ang executive chair ay natulak pabalik at tumama sa filing cabinet malakas. Samantha Huyang, bakit siya? Paano niya? Boss, ang bangko ay nagsasabi na may court order para sa asset preservation from RTC branch dahil sa intra-corporate dispute sa mga founding shareholders. Huminto si Rodel ng sandali. Ang mga kamay niya ay bumagsak sa mesa, mga kuko ng mga daliri ay pumutla sa puti. Hindi siya makapaniwala na kumilos na ako ng napakabilis at mapanganib. Ang pag-freeze ng assets ay nangangahulugang lahat ng cash flow ay nakatigil, sweldo ng empleyado, bills, bayad sa supplier, lahat ay nakalock. Para sa isang startup company na nasa hot growth phase katulad ng kumpanya ni Rodel, ang cash flow ay ang dugo. Kapag huminto ang dugo, mamamatay ang katawan. Nagring ang desk phone ni Rodel nang sunod-sunod ang numero ng Taiwanese supplier. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ang tawag. Alo, Mr. Rodel? Ang pera ay hindi pa naka-arrive sa aming account. Maraming interested na buyers sa chip batch na ito. Kung sa loob ng 1 oras ay hindi ko matanggap ang bayad, ibebenta ko ito sa iba agad. Ang inyong kumpanya ay hindi masigurado. Mr. Chen, mahinahon po. Mayroon kaming minor technical problem sa bangko. Bigyan ninyo ako ng kaunting panahon. Ngayong hapon lang. Walang mahabang panahon. Ang patakaran ay ang patakaran. 1 na lang oras. Kapag lumipas, huli na. Click. Ibinaba ni Rodel ang tawag. Umupo siyang lungsad sa upuan. 4 na milyong piso, hindi napakahirap na halaga para sa mga malaking grupo, ngunit sa sandaling ito, iyon ay isang pader na naghihiwalay sa kanya sa survival. Nagkukunot noong tinawag niya si Remedios. Nanay, magkano ang mayroon kayo ngayon? Kailangan ko ng 4 na milyon kaagad. Anak, wala akong ganoon. Nakalagak lahat sa long-term savings, maraming penalty kung babawiin. At kahit ibawiin, wala akong 4 na milyon. Binaba ni Rodel ang tawag ng desperado. Napagtanto niya ang lahat ng nakapaligid sa kanya, mula sa ina hanggang sa kapatid, ay mga taong magastos, ngunit walang naitatabi. Ang tanging tao na laging may emergency fund, laging nakahanap ng solusyon sa bawat financial problem, ang asawa na kanyang itinaboy kahapon. Bumagsak ang malakas na ulan sa labas ng bintana, tinatakpan ang tanawing lungsod. Ang madilim na Lunes ni Rodel ay opisyal nang nagsimula. Habang si Rodel ay pinapliko ng financial storm sa opisina, si Remedios at Chrissy naman ay tumatanggap ng espesyal na regalo mula sa akin. 10:00 ng umaga, isang motor ng isang law firm ay huminto ng biglaan sa harap ng mansyon sa Alabang. Ang empleyado ay nasa propesyonal na uniforme. Maingay na nagring ng bell. Lumabas si Remedios mula sa sala. Sino kayo? Nagbebenta? Hindi kami bibili. Mahinahon na inilabas ng empleyado ang 2 makapal na sobre na may pulang tatak ng law firm. Magandang umaga po, Ginang. Ako ay mula sa ahensya ng legal service. Nagdadala ako ng demand letter para sa pagbabayad ng utang para kay Remedios de la Cruz at Chrissy de la Cruz. Pakisign na lang po rito. Nang marinig ng Remedios ang salitang utang, nanggimbal siya. Nanginginig ang kamay habang nilagdaan ang resibo at agad na binuksan ang sobre. Sa loob ay isang formal na demand letter na maingat na ginawa. Sa pamamagitan ng abogado, kami ay nag-aatas sa inyo na bayaran ang utang na nagkakahalaga ng kabuuang 3,200,000 piso, 4,000 itulimin siroan. Ito ang mga halagang ipinahiram ng aming kliyenteng si Samantha Huyang sa inyo
mula sa taong 2021 hanggang 2025 para sa personal na layunin biyahe, medical at renovation ng bahay sa probinsya. Ang ebidensya ay nakalakip, bank statement at messenger chat confirmation ng transaksyon, palugit ng pagbabayad, 30 araw mula sa pagtanggap ng liham. Kapag lumipas ang palugit, maghahain kami ng kaso sa jurisdiksyon na may kapangyarihan. Binasa ni Remedios ang liham at lumulanghap ang paningin, nanginginig ang mga kamay at paa. Sumigaw siya ng malakas patungong Chrissy. Chrissy, pababa ka agad. Tingnan mo ito. Kinikilala ako ng anak ni Rodel na may utang dito. Si Chrissy na nasa butik, na katulad ng tinanggap din ang sarili niyang demand letter para sa 1.2 milyong piso, ay nagmadaling umuwi, hawak ang liham, mukha na walang dugo. Nanay, kasama pa ang utang ko sa nose job at sa pag-import ng damit, may printout pa ng mga chat natin. Nagtitipon ang 2 babae, mukha na nangingitim, tulad ng dahon ng saging. Dati ay iniisip nila na ang pera ko ay handog na utang ng manugang para manatiling maayos sa bahay, hindi nila kailanman inisip na may ibabalik. Niloko niya tayo. Nagsimulang sumigaw si Remedios habang bumabayo ng mesa. Pamilya tayo. Magkasama tayong gumagastos ng pera, normal lang iyon sa isang tahanan. Walang karapatang mangangalakal ng utang sa pamilya. Hindi ako magbabayad. Si Chrissy, kahit mas bata at mas aware sa mga social norms, ay nanginig ang boses. Nanay, hindi iyon simple. Ang salitang manghiram sa chat ay nakakatay. Kapag pumunta tayo sa korte, siguradong tayo ang matatalo. Ang halagang ito, kung hindi tayo magbayad, posibleng i-order ng korte ang confiscation ng ating properties para bayaran ang utang. Anong properties? Wala akong properties dito. Yung lupa at bahay mo sa probinsya, nanay, kung manalo sa korte si Samantha at hiniling na i-freeze ang properties para bayaran ang utang, paano? Nang marinig ni Remedios ang posibilidad na mawala ang lupa sa probinsya, para siyang biglang tinabok ng kidlat. Iyon ang kanyang pinakasagradong ari-arian, bunga ng pawis at luha ng kanyang buong buhay. Bigla siyang natakot ng tunay. Lumitaw ang imahe ng mapagkumbabang manugang na noon ngayon ay para sa kanya parang isang masamang nilalang na puno ng estratehiya at kalupitan. Tawagan si Rodel. Tawagan agad si Rodel para ayusin ang asawa niya. Ngunit hindi niya alam sa sandaling iyon, si Rodel ay higit pang nasisiraan ng ulo. 11:00 ng tanghali, nagring ang telepono ko, ang pangalang Rodel ay lumitaw sa screen ng iPhone. Bahagya akong ngumiti, dahan-dahan akong uminom ng tsaa bago sumagot. I-on ko ang loudspeaker para marinig din ni Mark. Oo, pakikinggan kita. Malamig ang boses ko, walang emosyon. Mula sa kabilang linya ay marinig ang galit na boses ni Rodel. Samantha, baliw ka na ba? Ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo i-freeze ang account ng kumpanya ko? Alam mo ba na may lote ng chips na naghihintay sa airport? Gusto mo bang mapatay ako? Ibinukod ko ng kaunti ang telepono. Pagkatapos ay mahinahon na nagsalita. Mali ang sabi mo. Hindi kita pinapatay. Isinasagawa ko lang ang aking legal na karapatan bilang isang shareholder. Ang 3 milyong piso na ibinigay ko sa iyo, 5 taon na ang nakakaraan, ang nota ng transfer ay malinaw na capital contribution. Nakalimutan mo na, capital contribution. Iyon ay pera na ibinigay mo sa akin para magsimula ng negosyo. Mag-asawa tayo, ang pera mo ay pera rin namin. Hindi ganoon ang sinasabi ng batas, Rodel. Binago ko ang tono ng boses ko, naging mas matalas at malinaw. Ang pera ay personal na asset ko, ang bank documents ay still hard evidence. Sa 3 milyong iyon noong 2021, nagmamay-ari ako ng katumbas ng 35% ng shares ng kumpanya mo. Ngayon, hindi na ako gustong maging shareholder. Gusto ko ng redemption. Bayaran mo ako ng tamang halaga, principal at growth return, at pipirmahan ko agad ang release order para sa account. Nanahimik si Rodel ng sandali. Ang malakas na paghinga ay maririnig sa telepono. Magkano gusto mo? Ang boses niya ay bumagsak, puno ng galit at kawalan ng lakas. Sa kasalukuyang market valuation ng TechVision, 35% ng shares ay katumbas ng 15 milyong piso. Dagdag pa ang utang ng nanay mo
at Krisi 5 pa. Kabuuan ay 20 milyon. I-transfer mo sa akin ang 20 milyong piso, magtatapos ang lahat ng maayos. 20 milyon? Nang nanganga ka ba? Paano ako makakahanap ng 20 milyong cash ngayon? Alam mo naman na lahat ng pondo ay nasa Santos Project. Responsibilidad mo iyan. Malamig ang aking sagot. Mayroon kang mansyon, mayroon kang sasakyan, mayroon kang Rolex. Ibenta mo para mabayaran. O kaya naman hilingin mo sa iyong tinatreasure na sweetheart na tulungan ka. Hindi ba anak ng presidente ng Santos Group si Crizel? Hindi ba kayang abutin ng 10 milyon ng anak ng may layak? Ang aking salita ay parang sundang na tumama sa vulnerable spot ni Rodel. Hindi pa niya sinasabi kay Crizel ang tungkol sa kanyang mga utang. Kung malalaman ni Crizel na siya ay may dakot na utang at inuusig ng dating asawa, mananatili pa kaya itong katabi niya. Binago ni Rodel ang tono, lumipat sa pakiusap. Isang araw din ang katumbas ng isang buwan sa pang-asawa. Alam kong nagkasala ako, ngunit huwag mo akong igiit sa sulok na ganito. Alisin mo ang freeze para mabuhay pa ang kumpanya at unti-unti ko itong babayaran sa iyo, ipinangako ko. Natawa ako nang may kapaitan. Tingya, nang itaboy kanila kasama ni nanay mo sa labas ng bahay gamit ang 500,000 piso, naalala mo ba ang tinhiya nang kinakasama mo si Crizel? Naalala mo ba ang asawang nagbenta ng shares para mailigtas ang kumpanya mo? Huwag ka na magdula-dula, Rodel. Hindi na ako ang dating si V na tanga at bulag. Pera muna, pagkatapos ay kaalaman kung hindi, hayaan ng korte ang mag-ayos ng lahat. Binaba ko ang tawag. Lumingon ako kay Mark, itinaas niya ang hinlalaki sa pagpuri. Ang tamaan sa ekonomiya, ang pinakamabilis na paraan para makita ang tunay na mukha ng isang tao. Magaling ka. Tumingin ako sa bintana, unti-unti nang humihinto ang ulan, ngunit ang bagyo sa loob ng dibdib ni Rodel ay nagsisimula pa lamang lumaki. 2:00 ng hapon ng parehong araw, sa executive office ng Santos Group sa pinakamataas na palapag ng isang financial tower sa Makati. Ang kapaligiran ay malamig at solemne. Si Ginoong Santos, ang Pangulo ng Santos Group, isang makapangyarihang lalaki na may muwisang buhok, ay nakaupo na sinisiyasat ang isang set ng mga dokumento na padala ng express delivery kanina. Hindi kilala ang nagpadala, ngunit ang nilalaman ay malinaw na mula sa bawat detalye. Ito ay isang credit investigation report tungkol sa tech vision ng Rodel de la Cruz at ang personal na financial standing nito. Kasama sa folder, court order para sa asset freeze mula sa RTC, kopya ng mga utang ng pamilya ni Rodel sa akin, at pinakamahalaga, kopya ng marriage certificate ni na Rodel at Samantha Huyang na may bisa pa rin sa batas. Ang diborsyo ay hindi pa natapos ang proseso sa korte, ibig sabihin, legal pa ring may asawa si Rodel. Bumayo si Ginoong Santos ng folder sa mesa, mukha na namumula sa galit. Tinawag niya ang kanyang assistant sa internal line, tawagin ang project manager at tawagin rin ang anak ko. 15 minuto pagkaraan, pumasok si Crizel Santos, naka-shopping bag, nagpout. Tay, bakit tinawag mo ako? Namimili pa naman ako. Inihagis ni Ginoong Santos ang folder patungo sa anak. Buksan mo ang mata mo at tingnan ang sweetheart mong iyon. May asawa pa siya. Ang asawa niya ay si Samantha, Huyang, nag-iisang anak ng Huyang Group. Alam mo ba kung aling pugad ng aningas ang tinatadtad mo? Kinuha ni Crizel ang folder at binasa, nagbago ang kulay ng mukha niya. Ano? Sinabi ni Rodel na ang asawa niya ay ordinaryong probinsyana lang na parasite. Niloko ka niya. Niloko niya ang buong grupo ko. Sumigaw si Ginoong Santos ng malakas. Ang kumpanya niya ay na-freeze ang assets, lubog sa utang, at nangahas pa siyang pumunta rito para humingi ng joint venture deal na nagkakahalaga ng bilyon. Kung pumirma ako ng kontrata at na-seize ang kanyang assets, magkano ang mawawala sa Santos Group? At bukod doon, mababalitaan na nakikipagtsismisan ang Santos pamilya sa Huyang Group. Ano ang mukha ko? Exactly sa oras na iyon, iniulat ng sekretary na si Rodel ay naghihintay sa lobby, hinihiling na makausap ang Pangulo para ipaliwanag ang delayed payment. Papasukin siya.
Utos ni Ginoong Santos. Pumasok si Rodel, mukha na hukay, sa pilitan nakangiti. Mano, Crizel, pasensya na, sa naantala na bayad ngayong umaga. Tumahimik ka. Putol ni Ginoong Santos nang matunog. Hindi ako nangangailangan ng paliwanag. Ang kontrata sa pagitan ng Santos Group at Tech Vision ay opisyal na kinakansela sa sandaling ito. Dahil ang partner ay hindi matapat tungkol sa financial capacity at legal status. Ikaw ay obligadong magbayad ng double penalty, deposit ang 1,000,000 piso na binigay ko sa iyo noong nakaraang linggo ay ibinalik mo sa akin bilang 2,000,000. Sa loob ng 3 araw kung hindi, ipadadala ko ang legal team. Lumingon si Rodel kay Crizel para humingi ng tulong. Crizel, pakiusap, sabihin mo sa tatay mo para bigyan kami ng pagkakataon. Umatras si Crizel, tininingnan si Rodel ng may pagkasuklam at takot. Nalaman na niya ang tunay na pagkakakilanlan ko. Ang takot sa lakas ng Huyang Group ay lumampas sa bulag na pagmamahal. Umalis ka na. Huwag mo akong isali sa ganitong usapin. May asawa ka pa at niloko mo ako, ayoko nang makisama sa isang mapanlinlang na tao. Ang salitang mapanlinlang ay parang huling martilyo na nagpako sa kahon ng libing ng karera ni Rodel. Naglakad siyang pahilo palabas ng opisina ng Santos, 2 kamay na nakabitin, na wala ang gintong kontrata, parusahan ng 2,000,000 penalty, account ay nakatigil, lubog sa utang ang pinto, ng kinabukasan ay nagsara ng walang awa sa harap niya. Pagkatapos umalis sa Santos Building, hindi umuwi si Rodel kaagad. Naglakad-lakad siya sa mga kalye ng Makati, pinahihintulutang ang hapon na ulan ng Maynila na basain ang kanyang mamahaling suit. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang masamang kapalaran. Sa mundo ng mga mayaman at mga startup, ang balita ay lumalagong mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Nang gabig, habang nakaupong kasama ni Mark sa isang high-end restaurant na nakatingin sa Maynila Bay, itinulak ni Mark ang tablet papunta sa akin, ngumiti ng may lihim na kahulugan. Sa screen ay isang post mula sa isang social media account na may milyon-milyong followers, espesyalista sa chismis ng mga mayayaman. Ang headline ay kapansin-pansin, peking mayaman, nakatira sa bahay ng asawa, itinakwil asawa para sa kabit, binayaran 500,000. Sa ilalim ng post ay serye ng hindi makakadenyang ebidensya, mga larawan ng 5 taon na bank statement na may na-blur na pangalan ngunit malinaw na mga halaga sa bilyon-bilyon at detalyadong payment notes. Isang larawang lihim na kinuha ng si Remedios ay naghagis ng credit card sa mesa noong hapon na iyon sa Alabang. At pinaka-espesyal ang orihinal na titulo ng lupa na may pangalang Samantha Huyang at ang aming marriage certificate. Ang community ay sumabog. Sa loob lamang ng 1 oras, libo-libo ng likes, shares at komento. O diba, kumain ka sa bahay ng asawa mo at gusto mo pang maging hari? Ang nanay at kapatid ay walang hiya rin gumamit ng pera ng manugang para sa spa at nose job, tapos tinatawag pang parasite. Ang mga netizen ay mabilis na nahanap ang social accounts ni Chrissy at ang online boutique niya. Sa loob ng 30 minuto, libo-libong 1-star reviews ang bumagsak sa boutique. Ang mga customer na may pending orders ay nagkansela ng sabay-sabay. Ang mga naghahawak ng stocks ay nagdedemand ng refund. Si Crizel Santos rin ay hindi nakalagpas sa pananaw ng mga netizen. Kahit makapangyarihan ang pamilya Santos, ang maging other woman na nakapasok sa tahanan ng ibang tao, lalo na kung iyon ay tahanan ng nag-iisang anak ng Huyang Group, ay nagdala sa kanya ng matinding cyber attack. Napilitan siyang i-lock ang lahat ng kanyang social accounts. Binasa ko ang bawat komento, ang puso ko ay kakatuwang panatag. Hindi ito isang bulag na galit. Ito ay katarungan. Ginamit nila ang aking karangalan para tapak-tapakan ako. Ngayon ay dapat nilang bayaran ang presyo gamit ang maling prestihiyong itinayo nila gamit ang aking pera. Ininom ni Mark ang alak at nagsabi, "Tingnan mo, hindi pa tumitigil ang bilang ng shares." Ang reputasyon ni Rodel sa negosyo ay ganap ng nawasak. Wala ni isang investor ang mangangahas na mamuhunan sa isang kumpanya na ang direktor ay may masamang karakter
at financial legal problems. Tumingin ako sa madilim na dagat, tahimik na inisip ang mga darating na araw. Rodel, ito pa lamang ang unang tikla ng pagbagsak. Kapag natanggal na ang maskara, ang harapin mo ay hindi lamang kahirapan kundi pati na rin ang pag-uuyam ng lipunan. Kinabukasan, ang pagbagsak ay kumalat mula sa social media hanggang sa totoong mundo ng kamangha-mangha. Sa butik ni Chrissy sa Quezon City, naghihintay na ang may-ari ng espasyo kasama ang 2 security guard ng maaga. Dumating si Chrissy, mukha pa rin na namamaga mula sa buong gabing pag-iyak. "Chrissy," ang sabi ng may-ari ng espasyo, "hindi ako gustong mag-atubili. Lumabag ka sa provision ng contract tungkol sa pagpapanatili ng imahe ng premium commercial area. Ang iyong negosyo ay nagdulot ng mga pangkat ng nagpoprotesta na nakakaakit-abot sa mga kapitbahay. Opisyal ko na kinukuha ang espasyo. Mayroon kang 24 na oras para alisin ang lahat ng kalakal. Binabayaran ko na po ang 1 taon na advance rental. Hindi ninyo magagawa ito. Ang advance rental ay ibabawas ko sa damages at unpaid utilities. Ang natitirang halaga ay ireremit ko sa iyo. Dapat mong sisihin ang iyong sariling gawi, huwag mo akong sisihin." Habang nag-iiyak si Chrissy sa gitna ng tumpok ng branded na damit na walang sino mang bibili, sa isang ospital naman, si Remedios ay nakaharap sa sarili niyang problema. Ang biglaang pagtaas ng blood pressure kagabi ay nagpasugal sa kanya sa ospital sa mabilis na kondisyon. Humingi ang ospital ng advance deposit na 50,000 piso para sa mga dagdag na tests at private room accommodation. Nagmadali si Rodel sa cashier at inilabas ang supplementary card na dating ibinigay ko sa kanya para sa pamilya. "Paumanhin po, sir, ang card na ito ay na-cancel na ng pangunahing card holder." Mahinahon na ibinalik ng cashier ang card. Ibinabas ni Rodel ang corporate credit card. Ang card na ito rin ay declined, ang account ay kasalukuyang nasa frozen status. Natuluan si Rodel sa kanyang kinatatayuan. Ang isang direktor na sanay na mag-swipe ng walang pagtingin sa presyo ay walang kakayahang magbayad ng 50,000 para sa hospitalization ng kanyang ina. Ang mga taong nakapaligid sa koridor ay nagsimulang magtaas ng mga kilay at mag-usap-usap ng pababa. Kinilala nila si Rodel bilang pangunahing tauhan sa social media controversy kagabi. Napahiya ng todo si Rodel. Kailangan niyang tumawag sa lahat ng mga kaibigan, ang mga dati ay nakapaligid sa kanya para sa mga deal. Ngunit ang mga sagot ay puro walang sumasagot o magalang na mga pagtanggi. Sa katapusan, napilitan si Rodel na manghiram ng pautang sa isang lumang kakilala na may mataas na interest rate para mabayaran ang ospital. Nang pumasok siya sa kwarto ng ospital at nakita si Remedios na nakahiga roon, mukha na matanda at kubkob sa unang pagkakataon, ay nararamdaman ni Rodel ang paghinga ng pagkalugi na halos nasa kanyang leeg na. Ang kayamanan ay isang kastilyo sa buhangin at ang alon na nagngangalang Samantha Huyang ay tinangay ang lahat. Ang balita ng skandal ay hindi pa nagsisimulang lumamig sa katunayan, mas sumabog pa nang magsimulang humanap ang mga netizen ng impormasyon tungkol sa asawang itinaboy. Ang profile ni Samantha Huyang ay unti-unting nabuo at nang makumpirma ang kaugnayan sa Huyang Group, para na bang nayanig ang buong Maynila. Naging malinaw na ang babaeng inakala ng mga De La Cruz na mahirap at parasitiko ay ang nag-iisang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa real estate industry ng Pilipinas. Ang kayamanan ng aking pamilya ay hindi sinusukat sa milyon kundi sa bilyon-bilyon na may mga proyekto mula Davao hanggang Batangas. Sa ospital, tumakbo si Chrissy papunta sa kwarto ni Remedios, hawak ang telepono na nanginginig ang kamay. "Nanay, tingnan mo ito, siguradong mamatay na tayo." Si Remedios ay mahirap na nagbukas ng mata. "Ano pa ngayon ang iyak-yak mo diyan?" Idinaop ni Chrissy ang screen ng telepono sa harap ng mukha ni Remedios. Ang tatay niya ay si Ernesto Huyang, pangulo ng Huyang Group. Ang mansyon sa Alabang ay isang maliit na bahagi lang ng dote na ibinigay ng kanyang mga magulang sa kanya. Tayo ay patay. Si Remedios ay biglang bumangon sa hospital bed mabilis na hindi pa rin siya makapaniwala sa sarili na may sakit siya.
Binasa niya ng paulit-ulit ang impormasyon. Ang litrato ng aking ama na si Ernesto Huyang, kasama ako sa isang charity gala mula maraming taon na ang nakakaraan ay na-excavate ulit. Sa litrato, ako ay maringal at marunong ganap na kaibahan sa simpleng hitsura ko sa bahay ng asawa. Binitawan ni Remedios ang telepono, bumagsak sa hospital blanket. Ang baso ng orange juice sa tabi ay naitaob din ng kanyang kamay, dumanak ang katas sa sahig. Napagtanto niya na gumawa siya ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Itinakwil niya ang isang tunay na ginto, ang isang mahal na taong kayang iangat ang buong angkan para dalhin ang isang mapagpanggap na prinsesya tulad ni Crizel Santos. Bakit nagsinungaling siya na ang magulang niya ay magsasaka lang na nagbenta ng lupa? Lumuluhan na si Remedios ng pabulong. Sinubukan niya si Kuya Rodel, nanay, ngunit nanlilin lang si Kuya Rodel. Tayo naman ay nagsimulang murahin siya. Ngayon ay nagbabalik siya para maghiganti na freeze ang kumpanya ni Kuya Rodel, inaangkin ang utang natin, wala tayong pambayad. Humihilab na umiyak si Chrissy. Si Remedios ay napalingon sa kisame ng ospital. Ang huli na pagsisisi ay nagsimulang kumain sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga pagkain na luto ko, ang mga oras ng pagmamasa sa kanyang paa, ang mga gabing inaalagaan ko siya sa panahon ng kanyang sakit. Lahat ng iyon ay itinuturing niyang natural na obligasyon ng malapit na manugang. Ngayon, naunawaan niya iyon ay pagmamahal at kabaitan ng isang mahal na tao para sa pamilya ng kanyang asawa. Ngunit kanyang sariling kamay ang sumira sa lahat. Habang maraming ingay sa lahat ng dako, nagdesisyon akong umuwi sa pamilya sa kanilang bahay sa Quezon City. Doon, palagi akong tinatanggap ng bukas na mga braso ng aking ina at ama. Nakaupo si tatay sa library. Ang liwanag ng hapon ay dumidikit sa kaburo na lalaki na nagtatag ng isang kaharian. Nang pumasok ako, ibinaba niya ang pahayagan at mahinahon na tinapik ang silya sa tapat. Anak, pagod ka na, ano? Ang boses niya ay mababa at mapagkumpisal, walang kahit isang salitang saway tungkol sa aking pagtatago ng pagkakakilanlan at pagtitiis ng hirap. Yumuko ako, naramdaman ko ang mainit na pag-aagos sa ilong. Tatay, pasensya na, naging masuwayin ako sa gusto kong patunayan na ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng kayamanan. Ngumiti si tatay, ngiti ng isang taong nakaranas na ng maraming pagbabago ng kapalaran. Ang aralin ng isang taon na ito ay mahal-mahal sa gastos, ngunit ito ay nagpahintulot sa iyo na lumago ng higit pa kaysa sa pag-upo sa opisina ng grupo. Natuto ka na ngayong suriin ng mga tao, matiyaga at pinakamahalaga, maprotektahan ang iyong sarili sa oras ng pangangailangan. Ang ginagawa mong paghahabol ng katarungan, ganap akong sumusuporta. Tumayo si tatay at lumakad papunta sa filing cabinet at kinuha ang isang asul na folder. Ang grupo ay magsisimula ng isang 6-star resort project sa Palawan. Ito ang pinaka-espesyal na proyekto ko ngayong taon. Gusto ko ikaw ang mag-manage ng proyektong ito. Kailangan mo ng bagong kapaligiran, isang tunay na trabaho para mapatunayan ang iyong kakayahan at para makalimot na rin sa mga bagay na di masaya. Kinuha ko ang folder, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad at ang tiwala ng aking ama. Tatay, pumapayag ako. Hindi na kita bibiguin pa. Magaling, tapik sa balikat ko ni tatay. Ang lahat ng legal at financial matters ay hayaan si Mark na pangalagaan. Ang trabaho mo ngayon ay lumabas at lumakad pasulong. Ikaw ang tagapagmana ng Huyang Group, mabuhay ng karapat-dapat sa pangalang iyon. Lumabas ako sa opisina ni tatay, puno ng determinasyon. Ang nakaraang buhay bilang mapagtiis na asawa ay natapos na. Mula ngayon, si Samantha Huyang ay opisyal na babalik sa mundo ng negosyo, malakas at marangal, tulad ng hindi pa siya nakaranas ng mga madilim na araw sa Alabang. Isang linggo matapos sumabog ang lahat, si Rodel ay ganap na nawalan ng paraan. Ang Tech Vision ay halos hindi na tumatakbo dahil ang account ay naka-freeze. Nagsimula nang huminto ang mga empleyado dahil natatakot na walang sweldo. Ang pamilya ng Santos ay ganap na putulin ang lahat ng komunikasyon. Nagpadala pa sila ng threatening letter tungkol sa fraud
kung tatangka pa siyang makipag-ugnayan kay Crizel. Nang gabig na iyon, muling bumuhos ang ulan sa Maynila. Katatapos ko lang ng late meeting kasama ang mga arkitekto tungkol sa Palawan Project sa One Rockwell. Habang bumababa ako sa lobby para sumakay sa kotse pauwi, natuluan ako ng makakita ng isang pamilyar na anino sa ilalim ng maliit na bubong ng lobby. Si Rodel iyon. Wala na ang dating presensya niya, ang polo shirt ay kulubot, ang buhok ay gusmit, ang mamahaling sapatos ay puno ng putik. Nang makita niya ako, nagmadali siyang lumapit ngunit pinigilan siya ng dalawang security ng gusali. V, pakiusap, bigyan mo ako ng kahit 1 minuto lang. Sumigaw si Rodel sa loob ng ulan. Binigyan ko ng hudyat ang security na sumibak. Dahan-dahan akong nagbukas ng itim na payong at lumakad patungo sa harap niya. Sa pagitan namin ay isang distansya na hindi malayo, ngunit para bang dalawang magkaibang mundo. Biglang lumuhod si Rodel sa basa-basa na kalye, ang mga patak ng ulan ay tumatapon sa kanyang mukha. Alam ko nang ako ay isang hayop, nabulag ako ng ambisyon at tukso, ngunit alalahanin mo ang 5 taon na ating buhay na mag-asawa, pakiusap, bawiin mo ang kaso. Alisin mo ang freeze para mabuhay pa ang kumpanya. Iyon ang lahat ng aking pagsisikap at puso. Kung mawala iyon, talaga na akong magiging wala. Tiningnan ko ang lalaking nakayuko sa aking paanan. Sa loob ko ay walang pag-aalala, kasuklam-suklam lamang ang nararamdaman ko. Hanggang sa sandaling ito, ang iniisip pa rin niya ay ang kanyang kumpanya at kanyang pera, wala ni isang tunay na paghingi ng tawad para sa sakit na dinulot niya sa akin. Tingiya, inulit ko ang kanyang salita nang may panlalait. Nang itaboy ka kasama ni nanay mo sa labas ng bahay gamit ang 500,000, naalala mo ba ang tingiya? Nang kinakasama mo si Crizel, naalala mo ba ang asawang nagbenta ng shares para iligtas ang kumpanya mo? Huwag ka nang mag-arte, Rodel. Hindi na ako ang dating Vi na tanga at nakalimot na sa sarili. Pera muna, pagkatapos ay kasosyo sa negosyo. Walang pera, hayaan na ang korte ang mag-ayos ng lahat. Lumakad na ako papunta sa naghihintay na kotse. Kung gusto mong alisin ang freeze, bayaran mo ako ng 15 milyong shares at 5 milyong utang ng pamilya mo. Kabuuan, 20 milyon. Kapag nasa account ko na ang pera, pipirmahan ko agad ang release order. Naiwan ko si Rodel nang nakaluhod sa malamig na ulan, nakatayo ng mag-isa. Sa loob ng kotse, isinara ko ang mga mata at tahimik na sinabi sa sarili ko, ito na ang huling pagkakataon na papayagan ko ang lalaking ito na pumasok sa aking buhay. Ang darating na pagdinig sa korte ay magiging panghuling punto ng lahat ng pera at ng damdamin. 3 linggo, pagkatapos ng pagtatagpo sa ilalim ng ulan, ang civil case sa pagitan ko at ng pamilya De La Cruz ay opisyal na itinakda sa RTC. Nang umagang iyon, ang langit ay asul na asul, walang ulap, tulad ng aking kalagayan ngayon, malinaw at matiyaga. Pumasok ako sa courtroom sa dark na opisyal na damit na may pinong pagkakagawa. Kasama ko si Mark at ang legal team ng Huyang Group. Sa kabilang panig, ang pamilya De La Cruz ay nagmukhang mapanglaw. Si Remedios ay nakaupo ng yuko sa gallery, mukha na puno ng alalahanin, wala nang anumang bakas ng babaeng mayamang palagi sa spa. Si Chrissy ay nakaupo katabi ng inamata na namamaga, paulit-ulit na tinitingnan ang paligid na parang natatakot na makita ang kilala. Si Rodel ay nakaupo sa respondent's bench, ang suit na suot niya ay parang maluwag na sa kanyang katawan na pumayat sa pag-aalala. Ang hukom ay nagsimula sa pagsuri ng mga card ng bawat partido. Nang tumayo ang abogado ni Rodel para magsalita, sinubukan niyang palakasin ang emotional angle. Ang aming kliyente at si Miss Samantha ay lehitimong mag-asawa sa loob ng 5 taon. Sa panahong iyon, kusang loob na nag-ambag si Miss Samantha para pangalagaan ang pamilya at suportahan ang negosyo ng kanyang asawa. Ang mga halagang ibinigay para kay Remedios at Chrissy ay talagang household expenses at mga regalo ng pagmamahal sa pamilya, walang opisyal na dokumento ng utang. Kaya ang pag-angkin ng pagbabalik ng pera ay walang legal na batayan. Narinig ito ni Remedios sa ibaba at paulit-ulit na tumango. Si Rodel ay tumingin sa akin na parang umaasa na manlambot ako, ngunit ngumiti lamang ako
ng banayad at binigyan ng hudyat si Mark. Mahinahon na tumayo si Mark, binuksan ang file at inilahad ang dokumento sa korte. Mahal na korte, mayroon kaming sapat na ebidensya para pabulaan ang argumento ng respondent. Una ang 3 milyong piso na ibinigay ni Miss Samantha kay Mr. Rodel. Ito ang litrato ng payment order mula 2021. Ang nota ay malinaw na capital contribution. Ito ay nagtatag ng relasyon ng pamumuhunan, hindi ng regalo. Sa kasalukuyang valuation, ang shares na ito ay katumbas ng 15 milyong piso. Ikalawa, ang 5 milyong piso na tinanggap ng sina Remedios at Chrissy. Mayroon kaming mga audio recordings ng tawag at screenshots ng messenger chats na nanotarize ng licensed notary public. Sa mga pag-uusap na ito, personal na sinabi ni Remedios, ipautang mo sa akin para sa pagkukumpuni ng bahay sa probinsya kapag kumita si Rodel, ibabalik namin sa iyo. At ang messenger ni Chrissy ay malinaw, ate, ipautang mo sa akin ang 500,000 para sa butik, ipinangako ko itong ibabalik sa loob ng 2 taon. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa loudspeaker ng courtroom, ang malambing na boses ni Remedios at ang mapanaghiling na tono ni Chrissy ay tumalab sa magkabilang dingding. Namumula ang ulo ni Remedios habang ibinababa niya ang kanyang mukha. Nagsimulang umiyak si Chrissy ng tahimik dahil sa hiya. Nagsalita si Rodel nang nakikipag-usap sa akin, boses na pinaos. Bakit mo sila ginagawa ito? Ang ina ko at kapatid ko iyon. Ang pera ay hindi mahalaga sa ugnayan ng pamilya. Tiningnan ko ng diretso ang kanyang mga mata, malinaw at marilag ang aking boses sa buong silid. Rodel, tama ka, ang pera ay hindi mahalaga sa ugnayan ng pamilya. Ngunit nang itaboy mo ako palabas ng bahay gamit ang 500,000 at tinawag mo akong parasite, ikaw na mismo ang pumutol ng ugnayan ng pamilya na iyon. Ang batas ay umiiral para pangalagaan ang katarungan at dito ako ngayon para bawiin ang katarungang iyon. Ganap na nawalan ng argumento ang abogado ni Rodel laban sa malinaw at detalyadong mga patunay na matagal na naming inihanda. Lahat ng pagtatangka na gawing household expenses ang mga utang ay nawalang parang usok. Pagkatapos ng 2 oras ng pagdinig at deliberasyon, tumayo ang hukom at nagpahayag ng desisyon. Ang buong courtroom ay tahimik, marinig lamang ang tunog ng electric fan na umiikot sa kisame. Batay sa mga ebidensya, dokumento at testimonya ng mga partido, ang korte ay nagpapahayag ng una, ang mansyon sa Alabang ay personal na ari-arian ni Miss Samantha Huyang na nabuo bago ang kasal, biniling may sariling pondo. Ang kahilingan ni Miss Samantha para palayasin ang mga taong walang pahintulot na naninirahan sa ari-ariang iyon ay ganap na legal. Ikalawa, kinikilala ang 3 milyong pisong ibinigay ni Miss Samantha kay Mr. Rodel bilang capital contribution. Si Mr. Rodel ay obligadong bayaran si Miss Samantha ng 15 milyong piso kasama ang principal at investment growth return. Ikatlo, ang mga halagang tinanggap nina Remedios de la Cruz at Chrissy de la Cruz mula kay Miss Samantha ay kinikilalang civil debts batay sa notarized chat evidence. Ang Remedios de la Cruz ay obligadong ibalik ang 3,200,000 piso. Ang Chrissy de la Cruz ay obligadong ibalik ang 1,800,000 piso. Kabuuan ng pamilya de la Cruz ay may responsibilidad na bayaran si Miss Samantha Huyang ng 20 milyong piso. Palugit ng pagbabayad, 30 araw mula sa pagkabisa ng hatol. Nang marinig ni Remedios ang huling salita, nawalan siya ng malay sa kanyang upuan. Nagmadaling lumapit ang medical personnel. Si Chrissy ay naging manhid, labi-labing pabulong. 20 milyon, saan naman manggagaling ang ganon? Si Rodel ay nakatayo nang walang kilos, tulad ng isang estatwa. Tumingin siya sa akin, mga matang puno ng desperasyon at takot. Ang 20 milyon ay isang nakamamatay na suntok. Kahit ipagbili niya ang kotse, branded na gamit at Voltin, ang na-freeze na company account, hindi niya kayang makaipon ng ganung halaga sa loob ng 1 buwan. Tumayo ako, yumukod ng magalang sa korte at lumakad palabas. Si Mark ay tahimik na nagsalita sa aking tabi.
Binabati kita, ang katarungan ay natupad. Ngayon ay maghihintay na lamang tayo sa enforcement, hindi sila magkakaroon ng sapat na pera. Mahinahon ang aking sagot. At iyon ang oras na sila ay mauunawaan ang tunay na halaga ng pagtataksil. Lumabas ako ng korte, ang sikat ng araw ay tuwid na tumama sa aking mukha at napipilitan akong kumisap. Huminga ako ng malalim, ang dibdib ko ay naramdamang walang bigat sa kahit kailan. Ang utang ng 5 taon ay nabayaran na. Mula ngayon, wala na akong utang sa kanila kahit ang pinakamaliit na awa. Ang 30 araw na palugit ay mabilis na lumipas, hindi kayang ng pamilya De La Cruz na makaipon ng 20 milyon tulad ng iniutos ng korte. Sinubukan nilang makipag-usap sa mga bangko para humingi ng pautang, ngunit ang mga sagot ay malamig na pagtanggi sa lahat. Sa enforcement office, nagsampa ng petition si Mark. Ang mga kinauukulang ahensya ay nagsimulang mag-attach ng properties ng pamilya De La Cruz. Isang hapon, nakarating ang law enforcement sa mansyon sa Alabang. Ang Mercedes ni Rodel, simbolo ng kanyang tagumpay, ay nakasil at hila palabas. Ang koleksyon ng Rolex, mga branded bags ni Chrissy, at ang mahahalagang kasangkapan sa bahay na kakaibili pa lang ni Remedios ay lahat nakalista para ibenta at gamitin sa pagbabayad ng utang. Nakatayo si Rodel habang isa-isang dinadala ang kanyang mga ari-arian, ang puso ay parang nililapat. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawala ng material na bagay, kundi ang pagbagsak ng credit standing. Dahil hindi natupad ang bayad sa takdang panahon at napatunayan ang civil judgment, ang pangalan ni Rodel De La Cruz ay opisyal na nalagay sa pinakamataas na bad debt category sa credit system, ang NPL Status 5. Isang umaga, natanggap ni Rodel ang abiso mula sa lahat ng bangko. Lahat ng credit cards ay kinansela, lahat ng personal loans ay kailangang mabayaran agad. Sa katayuang ito, hindi siya makapag-loan ng kahit 1 sentimo o makakuha ng kahit isang credit card sa loob ng minimum na 5 taon. Dahil pa rin sa kahilingan mula sa aming side tungkol sa pagpigil ng asset flight at evasion ng enforcement order, opisyal na ni-restrict ang passport ni Rodel, hindi siya maaaring lumabas ng bansa. Ang pangarap na lumipad papunta sa Taiwan para isalvage ang chip deal ay ganap na nabasag. Ang pamilya ay nagtipon ng lahat ng assets, ibinenta ang kotse, alahas at iba pa, at nakapagsimpon ng humigit kumulang 4 na milyong piso para ibigay sa enforcement office. Ang natirang 15 milyon ay nakabitin sa kanilang ulo tulad ng habambuhay na hatol. Ang Techvision buhay at pagmamalaki ni Rodel ay opisyal na nagdeklara ng bankruptcy dahil wala nang kakayahang bayaran ang mga dapat bayaran at napakatagal na frozen ang assets. Ang mga huling empleyado ay isa-isang lumabas. Dala ang mga reklamo laban sa isang fake director. Naupo si Rodel sa walang laman na opisina, napalibutan ng mga lumang cardboard boxes. Napagtanto niya kapag wala ng pera at prestihiyo, wala na rin siyang natitira. Kahit ang ina at kapatid na dating palagi siyang pinupuri, ay naging sisi sa kanya at tinatawag na walang kakayahang protektahan ang pamilya. 6 na buwan pagkatapos maibalik ang mansyon sa Alabang at matapos ang bankruptcy ng kumpanya, ang buhay ng pamilya De La Cruz ay ganap na nagbago. Mula sa rurok ng kahusayan, sila ay bumagsak sa kailaliman ng lipunan. Nagpaupa sila ng 2 maliit na kwarto sa isang makulimlim at tuloy-tuloy na umuusad sa isang malalim na iskinita sa Caloocan, malayo sa glamour ng lungsod. Ang kwarto na may mainit na bakal na bubong, basa tuwing umuulan ito na ang bagong tirahan ni na Remedios at Chrissy. Si Remedios na dating gumagastos ng daan-daang libo para sa isang spa session, ay ngayon nakaupo sa isang lumang plastik na silya sa labas ng kwarto. Mga buto-butong kamay ay maingat na nagbabalat ng kasoy para sa isang pabrika sa malapit. Bawat kilong nabalatan ay ilang libong piso ang kita. Ang kanyang mukha ay tumanggap ng mas maraming kulubot dahil sa alalahanin at kakulangan. Hindi na siya nangangahas na tumingin sa salamin tuwing makikita niya ang sarili. Naalala niya ang nakalipas na magarang pamumuhay na mismo niyang winasak. Si Chrissy rin ay hindi nagpabuti, wala na ang branded na damit at mahal na biyahe. Nagtatrabaho siya bilang waiter sa isang pansamantalang inuman.
Bawat gabi, kailangan niyang magdala ng mabibigat na trays ng pagkain, tiisin ang mabahong amoy ng beer, at mga panlalasing mga panggagalaiti ng mga lasing na customer. Maraming beses siyang nagnais na huminto, ngunit hindi siya nangahas dahil kung wala ang maliit na sweldong iyon, wala silang pangbayad sa upa at gamot ng ina. Si Rodel naman na dating nakaupo sa luxury car at nagpapatakbo ng kumpanya ay nagtatrabaho ngayon bilang Grab driver. Nagpahiram siya ng lumang motorcycle sa isang kamag-anak na malayo bawat umaga. Isinuot niya ang asul na uniforme, suot ang lumang helmet at tahimik na nilalabasan ang maingay na kalye ng Maynila. Minsan, hindi sinasadyang masundo ni Rodel ang isang pasahero na dadaan sa alabang at sinisadya niyang ibababa ang visor para hindi siya makilala. Tumingin siya sa dating mansyon nila, binago na ang disenyo ng bagong may-ari, mas maganda at mas maringal. Bumuntong hininga si Rodel ng mapait. Nang gabi, 3 tao ang nakaupo sa isang mesa na may nilutong gulay at tofu lang, wala ng tawanan o malalaking plano, tahimik lang at puno ng buntong hininga. Tiningnan nila ang isa't isa at nakita sa mata ng bawat isa ang pagsisisi at kahihiyan. Napagtanto nila na ang kahirapan ay hindi kakilakilabot, ang tunay na kakilakilabot ay ang biglang pagbagsak mula sa itaas papababa at lalong kakilakilabot kapag ang kahirapan na iyon ay presyo na ibinayad para sa kawalang utang na loob. Sa kabaligtaran ng mahirap na kalagayan ng pamilya De La Cruz, ang buhay ko ay lumipat na sa isang bagong maliwanag at mapag-asang pahina. Pagkatapos ng 6 na buwan ng pamamahala ng Palawan Resort Project, napatunayan ko na ang aking kakayahan, natanggap ko ang paggalang ng lahat ng empleyado at ipinagmalaki ng aking mga magulang. Ang proyekto ay naging matagumpay bago pa man mag-opening day. Nagdesisyon akong bumalik sa Maynila para magpahinga ng ilang araw. Isang hapon sa katapusan ng linggo, nakatayo ako sa deck ng pamilyang private yacht, mahinahon na tinitingnan ang pagsalunga ng araw sa Manila Bay. Sa tabi ko si Andre, isang mahalagang partner sa Palawan Project at ang taong palagi sa aking tabi sa buong panahon. Si Andre ay hindi nagmalasakit sa aking pinagmulan. Iginagalang niya ang aking kakayahan, tapang, at pati na rin ang sakit na matapang kong nalampasan. Ano ang iniisip mo? Mahinahon na, tinanong ni Andre. Ang kanyang tinig ay mainit sa gitna ng hangin galing sa dagat. Iniisip ko ang nakaraan. Ngumiti ako, mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot tanaw na unti-unting nagiging makulay na lilang. Nabili na namin ang mansyon sa Alabang. Hindi ko na gustong panatilihin ang anumang bagay na may kaugnayan sa mga araw na iyon. Ang perang natanggap ko mula sa pagbebenta ay ginamit ko para lumikha ng scholarship fund para sa mga estudyanteng mahirap ngunit matiyaga. Gusto kong gamitin ang mga perang iyon para sa kabutihan. Inilabas ko mula sa bulsa ng damit ang isang lumang singsing ng kasal. Iyon ang huling alaala ng aming 5 taon na kasal ni Rodel. Tiningnan ko ito ng sandali, pagkatapos ay determinadong inihagis ko sa kaibuturan ng Manila Bay. Ang maliit na singsing ay gumawa ng mga bilog sa tubig, pagkatapos ay ganap na nawala. Lahat ay natapos na. Nagsalita ako, nararamdaman ko ang ganap na kalayaan na kumakalat sa aking kaluluwa. Ang nakaraan ay naiwan na sa ilalim ng dagat na ito. Mula ngayon, harapin ko na lang ang kinabukasan. Hinawakan ni Andre ang aking kamay, ang kanyang mga kamay ay malakas at mapagkakatiwalaan. Ang kinabukasan mo ay magiging kahanga-hanga at umaasa akong makasama ko ikaw sa landas na iyon. Ang gintong liwanag ng pagsalunga ay nakalatag sa ibabaw ng dagat. Itinuwid ko ang aking ulo sa balikat ni Andre at ngumiti ng may kaligayahan. Nakaranas na ako ng bagyo para maunawaan ang halaga ng kapayapaan. Nakaranas na ng pagtataksil para mapahalagahan ang katapatan. Ang buhay ay palaging makatarungan. Basta't mamuhay tayo ng naaayon sa ating budhi at walang tigil na magsumikap, ang bukas ay tiyak na maliwanag. Ang kwento ni Samantha Huyang ay nagtapos dito, hindi sa duguan na paghihiganti, kundi sa malakas na muling pagbangon mula sa abo ng nasirang tiwala. At iyon ang pinakamagandang katapusan para sa isang babaeng may lakas ng loob.